Welcome to Donmar TV News Channel. Ayoko na sanang pag-usapan ito, pero wala pasaway talaga itong si Franz Castro. Alam nyo, si Franz Castro, binabanata na naman itong si VP Sara. May bago na naman siyang banat, may bago na naman siyang plano tungkol sa ating OVP natin, Office of the Vice President. Pero, nagbigay ng statement itong si VP Sara. Sabi nitong si VP Sara, hindi siya takot sa mga at hindi niya aatrasan itong mga akusasyon nitong si Franz Castro, no? Na itong si Franz Castro gusto pa niyang ipa-impeach itong si Vice President Inday Sara Duterte. Gano'n na sila ka-obsess, gano'n na sila desperada itong si Franz Castro. Gusto nilang ipa-impeach dahil raw sa paggamit ng fund na yan na dati tinalakay ko na itong si Franz Castro tungkol dito. Sinagot na siya ni VP Sara, ayaw pa rin niyang magpaawat. Gusto pa rin niyang tirahin itong si VP Sara. So, ipapakita ko sa inyong balita na yan at magre-react tayo dito kay Franz Castro. Alam kong kayong mga audience ko dito, naiinis na dito kay Franz Castro, pero wala tayong magagawa. Titirahin natin ito. Alam nyo naman, sa ating channel, sa ating page, ipagtanggol natin si VP Sara. Dahil obvious na obvious at klarong-klaro itong mga galawan ni Franz Castro, masasabi natin sobrang inggit itong babaeng ito kay VP Sara. Wala na lang hindi ko maintindihan itong grupo na ito, itong kampo ni Franz Castro, bakit grabe nila binabantayan itong ating Vice Presidente. Pero noong panahon na mas pasaway pa yung si Leni Robredo, wala silang imik, hindi sila kumikibo. Kahit nga isang komentaryo na negatibo, wala. 'Di ba? Yun ang nakapagtataka. If you will compare Leni Robredo at VP Sara, mas maraming nagagawa itong Vice Presidente natin. Pero tahimik lang. Noon, yung panahon ni Leni Robredo, ngak-ngak ng ngak-ngak, laging nagsalita, pero wala namang gawa. Pero sila, Franz Castro, wala silang imik doon. Okay lang sa kanila yun. Bakit kaya? Di ba? Yan ang pag-usapan natin. Papakita ko sa inyo yung video na yan, balita tungkol dito at mag-react tayo. Pero bago yan, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para naman kakalat ito sa taong bayan. Okay? So, sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at sa YouTube, sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, i-subscribe, i-follow ang Donmar TV sa Facebook at sa YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So, sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe Donmar TV sa Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you. And sa mga audience ko sa Dumaguete, visit Overdose Dumaguete o Overdose Coffee. Malapit yan sa PhilTrust Bank of Dumaguete City sa Silliman Avenue. Okay? Meron silang mga hot and cold coffee at nagsiserve rin sila ng mga cakes nila. Okay? So, recommended yan ng Donmar TV. Try it and discover the sweetness and sa mga sarap na mga cakes nila. Okay. So, dito na tayo sa ating pinag-uusapan na si Franz Castro. I-play natin itong video at magre-react kaagad tayo. Okay? So, let's play the video. Gayunman, sinabi ng Vice President, hindi aatrasan ni Vice President Sara Duterte ang mga akusasyon na ipinupukol laban sa kanya ni House Deputy Minor. Ano na yan, Franz Castro? Hindi ka aatrasan ni VP Sara. Kahit anong mga aligasyon mo, kahit anong mga akusasyon mo, hindi yan tatalikuran ni VP Sara. Magbintang ka ng magbintang dyan,
Hindi ka namin aatrasan. Party Leader at Alliance of Concerned Teachers Party List Representative Franz Castro. Sa isang opisyal na pahayag na inilabas ng Office of the Vice President kahapon, sinabi ni VP Sara na welcome sa kanya ang anumang investigasyon hinggil sa umano'y hindi otorisadong paggamit ng Ano na yan, Franz Castro? Welcome ka pa, oh. Pumunta ka doon sa Office of the Vice President. Puntahan mo si VP Sara. Lahat ng mga reklamo mo, itira mo sa kanya. Oh, you are welcome. VP ng confidential funds noong 2022. Pero sa ngayon ay hindi anya deserve ni Congresswoman Castro ang anumang paliwanag dahil Hoy, hindi deserve. Ano ba yan, Franz Castro? Hindi ka raw deserve, sabi ni VP Sara. Sa bagay, hindi ka deserve kasi lagi ka lang ngak-ngak ka lang wala kang hindi naman handa sa klase ang mambabatas di tulad ng isang mabuting teacher. Ay, hindi. Grabe naman yun. Tanging trabaho na lamang anya ni Castro ay ang gumawa ng mga aligasyon. Tama. Tama itong sinabi ng reporter. Yan ang aming na-observe sa iyo, Franz Castro, sa taong bayan. Mabuti pa magtrabaho ka, no? Para sa taong bayan. Yung trabaho mo diyan sa Congress, binabantayan mo yung Office of the Vice President. Magtrabaho ka para sa taong bayan, hindi yung lagi kang naghahanap ng butas, kamalian o negatibong mai-comment dito sa Vice President. Ano ba yan, Franz Castro? Laban sa kanya. O siguro desperada ka na kasi sa susunod na eleksyon matatanggal ka na naman. 'Di ba? Kasi yung mga grupo ninyo, if you will try to say sa Congress, halos wala na kayo. Yung mga dati mong mga kasamahan, yung wala na. I think this will be your last term, no? Kasi wala nang boboto sa inyo. Maging sa OVP. Gayunman, sinabi ng Vice Presidente na sasagutin niya ang lahat ng akusasyon ni Frasco kapag natapos na ang investigasyon. Ako pa ni VP Sara, wag mo nang sasagutin ito. VP Sara, no, Vice President Inday Sara Duterte, nirerespeto ka namin, pero wag mo nang isipin, wag mong sasagutin itong mga tahol na si Franz Castro. Nagsasayang lang ito ng pera at oras sa iyo. Marami ka pa namang trabaho, Vice President. Nagsasayang ka lang ng oras dito kay Franz Castro. At maging sa gagawing budget hearing. Dagdag pa ni VP Sara naway maging masayaan niya si Frasco sa ideya nito na patalsikin siya sa kanyang opisina. Ito isa pa itong hindi Frasco, Castro. Una nang iginiit ni VP Inday Sara na nagamit sa tama ang nasabing confidential funds ng OVP. Sa press conference kahapon ng Makabayan Block, sinabi ng grupo na Makabayan Block, naniwala ba kayo dyan? Ga-aralan nila ang paghahain ng impeachment complaint laban kay Ito yung grabe nilang move, desperate move na talaga. Gusto nilang ipa-impeach si VP Sara. Ano sa tingin nyo, mga audience ko dito? Kaya ba nilang i-impeach si Vice President Inday Sara Duterte? Sa 31 million na bumoto? Sa 31 million na bumoto, kaya ba nilang patalsikin si VP Sara? Vice President Sara Duterte dahil sa umano'y questionableng paggamit nito ng confidential funds noong 2022. Nagugat ang issue nang mabanggit ng Commission on Audit sa budget hearing ng Kamara noong Huwebes na mayroong nasa 125 million pesos na confidential funds ang OVP noong nakaraang taon matapos na mag-take over ni VP Duterte. Yung tungkol sa impeachment, siyempre pag-aaralan natin yung mga possibility. Sure, ang galing naman. Pag-aaralan yung impeachment. So, as per Enrile, sabi ni Enrile, subukan nyong i-impeach si VP Sara kung kaya nyo. Sige nga. Para mapanagot, kung makikita natin talaga itong mga binanggit natin mga... Kung makapagsalita ka, Franz Castro, akala mo kung talagang may kasalanan si VP Sara. Violation na ito dahil lalong-lalo na to,
misuse of public fund, technical malversation. Oh, totoo ba yan? Transparent naman si VP Sara dyan eh. Sinagot ka na. Hindi ka ba kontento sa mga sagot niya? O hindi ka lang nakikinig sa kanya? At saka paglabag sa konstitusyon. Sa isa pang hiwalay na pahayag, iginiit ni Representative Castro na dapat maipaliwanag ng Vice Presidente kung saan napunta ang 125 million pesos na pondo. Naniniwala rin ito na maaaring may nalabag ang OVP sa ruling ng Supreme Court hinggil sa Disbursement Acceleration Program o DAP kung saan maaaring nagamit ang savings ng ahensya para pondohan ang nasabing confidential fund. Nauna nang hiniling ni Representative Castro sa COA na maimbestigahan ang nasabing issue. JP Nunez. Oh. So, sabi yan ni VP Sara na open siya para dyan. He is open, she is open, she is transparent kung ano ang mga aligasyon nyo, kung ano man yung mga reklamo nyo. Pag-usapan niya ni VP Sara. Gusto nyo in front of the taong bayan. Okay? At dahil dito, talbog ka ngayon kay Enrile. Si Enrile nagre-react dito ha. Pakinggan natin yung reaction ni Enrile dito. Okay, play natin yung video. Bakit? Yun. Play. Bakit i-impeach mo kung aprobado ng Kongreso yung confidential fund? Sino siya? Kakapagtaka. Ay, nako, Diyos ko. Maraming... Buti pa itong si Enrile, kahit matanda na, pero merong common sense, hindi kagaya ni Franz Castro. Subukan niya kung kaya niya. Subukan. Itong makakaliwang grupo na ACT Teachers Party List, Representative Franz Castro, meron pang banta, pag-aaralan daw na ipapa-impeach si Vice President Sara Duterte dahil daw sa unauthorized. O baka siya na lang ang ating i-impeach. Dahil sa gabal yan sa gobyerno yang si Franz Castro. Na paggamit ng confidential fund noong 2022. Anong masasabi mo ukol dito, mga Juan? Yan, i-replay. Bakit i-impeach mo kung aprobado ng Kongreso yung confidential fund? May point naman itong si Enrile dito. Bakit mo i-impeach si VP Sara, Franz Castro, na yung confidential fund na yan, yung mga fund na yan, i-aprobado yan ng Kongreso? Doon ka magreklamo sa kapwa mo mga congressman? Di ba? Wala ka nang magagawa doon. Si VP Sara, ang sabi niya, kung hindi yan ma-approve o ma-approve man, wala siyang problema dyan. Insecure ka talaga. Sino siya? Sino siya? Sino ka ba, Franz Castro? Ayan hinamon ka na ni Enrile. Kakapagtaka. Ay, nako, Diyos ko. Ay, nako, Diyos ko. So, yun lang, Franz Castro, pinagtawanan ka ngayon ng taong bayan dahil nga dito sa mga pasaway mong mga moves, no? Kung Franz Castro, no? Kung mapanood mo itong vlog na ito, bakit ba ang init-init ng ulo mo dito kay VP Sara? Bakit gusto mo siyang ipa-impeach? Bakit halos lahat ng mga galaw ni VP Sara gusto mong questionin? Yung una, yung mga banat mo, sinagot ka kay VP Sara. Sinagot ka na ng Sinagot ng Office of the Vice President, napahiya ka doon, di ba? Ini-vlog natin dito yan. Ngayong napahiya ka, ito na naman. Kapag itong si VP Sara naman ang mag-response sa iyo, talagang mahihiya ka. Kasi bago ka kasi tumira, bago ka kasi bumanat kay Vice President Inday Sara Duterte, siguraduhin mo na yung mga ebidensya mo, yung mga reklamo mo, patok na patok at pasok na sa banga.
gusto mo palang imbestigahan. Diyan ka kasi, napahiya. Kasi, itong si VP Sara naman, noon pa yan sa Davao. Careful yan sa lahat ng mga galaw niya. Especially when it comes to dealing with money of the people. Okay? So, sana naman, ikaw, Franz Castro, pagtuunan mo ng pansin yung taong bayan, yung mga dapat mong gawin na makatulong ka na sa Pilipino. Buti pa, itulong mo yan sa sarili mong bayan. Kesa, wala naman itong bayan siguro itong Franz Castro na ito. Alam nyo naman, di ba? Marami itong kakampi sa bukid eh. Di ba? Sabi nila, hindi akong nasasabi niyan, mga nagre-react din. Alam nyo naman, sa bundok, di ba? Ayoko nang sabihin. Pero sige, wala na tayong magagawa dito kay Franz Castro. So, tuloy mapapahiya ka dito. Okay? So, guys, mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito. Ano ang masasabi nyo sa mga bagong akusasyon ni Franz Castro? Pabor ba kayo sa kanya? O ano ang masasabi nyo? Desperada na ba siya? Okay, comment, react at pag-usapan natin yan sa comment section. Like and share this video para kakalat yung sa taong bayan. I-subscribe, i-follow ang Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So guys, happy Sunday sa inyong lahat. Have a great day and God bless sa inyong lahat.